Ang ating Coast Guard naman, ay may bago na namang barko. Ito ang BRP Amelia Gordon PCG-5501, ang bagong humanitarian ship ng Philippine Coast Guard. Sa patuloy na pagsisikap ng Philippine Coast Guard na palakasin ang kakayahan nito sa pagtugon sa mga sakuna at operasyon sa dagat, isang bagong barko ang kanilang tinanggap, ang BRP Amelia Gordon PCG-5501. Dating kilala bilang MV Amazing Grace ng Philippine Red Cross, ang barkong ito ay may makulay na kasaysayan at kakaibang disenyo na tunay na naiiba sa karaniwang mga barko ng ating Coast Guard. Ang BRP Amelia Gordon ay unang ginawa bilang MV Susitna, isang prototype na barko, sa ilalim ng proyekto ng US Office of Naval Research. Ito ay ginawa ng Alaska Ship at Dry Dock noong 2006, at opisyal na inilunsad noong Abril taong 2010. Ang Susitna ay dinisenyo upang magsilbi bilang isang transport vessel sa Alaska, ngunit hindi ito na ipagpatuloy bilang ferry project. Sa halip, ito'y nanatiling hindi nagamit, hanggang sa maibenta ito sa Philippine Red Cross noong 2015. Noong 2016, dumating ito sa Pilipinas, at muling pinangalan ng The Amazing Grace, isang humanitarian ship, na ginamit sa mga humanitarian mission at disaster response operations, sa iba't ibang panig ng bansa. Pagdating ng 2025, formal itong dinonate ng Philippine Red Cross, sa ating Philippine Coast Guard, at dito'y binigyan ng bagong pangalan, bilang BRP Amelia Gordon, bilang pagpupugay sa makataong serbisyo ni Amelia J. Gordon, dating alkalde ng Olongapo, at kilalang leader ng Red Cross. Ang BRP Amelia Gordon, ay may habang humigit kumulang 59 hanggang 60 metro, at may bigat o displacement na tinatayang 940 tons. Ito ay pinapatakbo ng 4 na MTU-1 2V4000 diesel engines, at may tinatayang maximum speed na 20 knots. Ang disenyo ng barko, ay isang pambihirang SWAT vessel, o Small Water Plane Area Twin Hull, na may kakayahang magbago mula sa SWAT mode para sa matataas na alon, patungo sa barge mode upang direktang makadaong sa dalampasigan. Sa ganitong kakayahan, nagiging perpekto ito sa disaster response, at humanitarian operations, kung saan kinakailangan ang mabilis na pag-transport ng mga kagamitan, sasakyan, at mga tauhan sa mga apektadong lugar. Mula sa pagiging MV Amazing Grace ng Red Cross, hanggang sa pagiging BRP Amelia Gordon ng Philippine Coast Guard, ang barkong ito ay magsisilbing hospital at humanitarian ship, isang maritime platform, for humanitarian assistance and disaster response. Sa mga panahong sinusubok ang bansa ng bagyo, lindol, o iba pang kalamidad, ang BRP Amelia Gordon ang magiging isa sa mga unang reresponde, handang magdala ng tulong, pagkain, gamot, at pag-asa sa mga Pilipinong nangangailangan. Ang barkong ito, ay hindi lamang isang barko. Ito ay simbolo ng pagkakaisa ng Philippine Coast Guard at Philippine Red Cross, at patunay ng diwa ng makataong paglilingkod. Isang barkong nagmula sa malamig na dagat ng Alaska, ngayon ay naglilingkod sa maiinit na puso ng mga Pilipino, sa bawat sakuna, sa bawat laban, at sa bawat panawagan ng tulong. Samantala, ang Philippine Army, ay muling umangat sa bagong yugto ng modernisasyon, matapos nitong itatag ang kauna-unahang unit, na mag-ooperate ng mga surface-to-surface missile system, para sa pagtatanggol ng teritoryo ng bansa. Kamakailan lamang, inilunsad sa Maynila, ang 1st Ground Launched Missile Battalion, isang bagong unit sa ilalim ng Philippine Army Artillery Regiment. Ito ay paghahanda, sa mga missile system na maaring mapupunta sa ating Philippine Army. Layunin itong palakasin, ang kakayahan ng Philippine Army, sa long-range precision strike, o mga high-precision long-range attack, isang napakahalagang bahagi, ng pagtitibay ng depensa ng ating bansa. Ito ay kauna-unahang unit ng ating Army, matapos nitong mag-shift ng kanilang focus, mula sa anti-insurgency, patungo sa external defense. Ayon sa pahayag ng Philippine Army, ang yugtong ito, ay patunay ng ating dedikasyon, na palakasin ang kakayahang magsagawa, ng long-range precision strike, at patatagin, ang ating territorial defense posture. Bagamat pansamantala pa lamang ang battalion formation na ito, matagal nang nakaplano sa modernisasyon ng Philippine Army,
ang pagbili ng iba't ibang long-range precision systems. Noong 2023, sinabi ni General Romeo Bronner Jr., dating Army Chief at kasalukuyang AFP Chief of Staff, na bibili ang Philippine Army ng American HIMARS at Indian BrahMos anti-ship cruise missiles. Noong 2022, umorder na rin ang Pilipinas ng 3 battery ng BrahMos missiles para sa Philippine Navy na kasalukuyang ino-operate ng Philippine Marine Corps. Itinalaga ang unang deployment site nito sa isang coastal area sa silangan ng Scarborough Shoal, isa sa mga pinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea. Bago tayo magpatuloy, nais nating magpasalamat sa mga viewers natin na nag-click sa mga affiliate products natin na nasa description section, lalo na yung mga nag-check out ng mga paninda ng Shopee. Di nyo lang po alam kung paano nyo sinusuportahan ang channel na ito, sa simpleng pag-click nyo lang. Salamat po ulit sa inyo. Habang patuloy na lumalawak ang kakayahan ng ating sandatahang lakas, nakikilahok din ang mga sundalong Pilipino sa mga pagsasanay kasama ang kanilang mga kalyadong Amerikano, tulad ng Sulaknib exercise sa Fort Magsaysay, at balikatan exercises na ginanap sa Northern Luzon. Dito, hinahasa ang mga tropa sa paggamit ng mga modernong armas, gaya ng HIMARS, at mid-range capability launchers, na kayang magpalipad ng SM-6, at Tomahawk cruise missiles. Ang hakbang na ito, ay bahagi ng mas malawak na pagbabago sa focus ng militar, mula sa internal defense sa anti-insurgency, patungo sa external defense, laban sa mga banta sa West Philippine Sea. Sa mga nagdaang taon, dumami ang mga barko ng China Coast Guard, People's Liberation Army Navy, at Chinese Maritime Militia sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dahil dito, lalong pinagtitibay ng bansa, ang kakayahan nitong magdepensa ng sarili, sa pamamagitan ng modernong sandata. Sa susunod na chapter ng modernisasyon ng AFP, na tinatawag na Horizon 3, ayon sa Philippine Army, nakapaloob ang plano nila na bumili ng humigit kumulang 50 battery ng multiple launch rocket systems, at ground-based anti-ship missiles. Ayon sa mga opisyal ng depensa, patuloy nilang pinag-aaralan ang pagkuha ng mas maraming long-range systems, lalo na matapos ang reaksyon ng China, sa paglalagay ng mga American missile system sa rehiyon. Sa pagtatatag ng First Ground-Launched Missile Battalion, pinapatunayan ng Philippine Army, na nakahanda na itong tumanggap at mag-operate ng mga binanggit na mga missile system, para sa kanilang pagharap sa mga hamon ng makabagong panahon, at patuloy na ipagtatanggol ang soberanya at karapatan ng sambayanang Pilipino.